Ngayong araw natanggap na natin yung resolusyon na officially nagdedeklara sa atin bilang persona non grata o unwelcome sa bayan ng Lipa sa Batangas. Sa kopya ng resolution number 501 ng Sangguniang Panglungsod ng Lipa City, Batangas, nakasulat dyan, unanimously approved. Ibig sabihin yung buong Sangguniang Panglungsod ang nagdeklara sa atin bilang unwelcome sa Lipa City. Wala ho tayo mabang pag-usapan ngayon mga ka-update pitch. Nagsalita na nga ho itong si Ka Eli San Fernando na kung saan pinatawan na ho siya ng persona non grata dyan sa Batangas. Dito mga ka-update hindi na ho siya nagpaligoy-ligoy dito at diniretsa niya hong pinagsalitaan, tinrush talk o nireel talk itong ang si Recto. Bakit ho mga ka-update? Kasi nga ho, diba, itong si Recto, kung hindi ho natin kilala, siya ho yung asawa ni Borles Queen, yung taong gustong maglipat ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth at ilalagay daw ho, walang iba po mga kabdit kundi sa flood control projects dyan nga ho sa mga ghost projects gustong ilipat ni Recto. Ang kaso diba na pagalitan ho sa dyan sa Korte Suprema na illegal ho yung ginagawa niya. Ang kaso nga nalipat na mga kabdit, kumbaga tayo pa rin ho yung nagbabayad. Dyan ho binatikos ni Kong Eli San Fernando, ito si Recto, hindi lang ho itong si Kong Eli San Fernando ang ating pag-usapan kasi mga kabdit, ayan, nagsalita ho si Pinky Lacson. At itong pinakahihintay nyo mga ka-update, mapapalitan na nga ba talaga itong Senate President? Ito unahin na huna natin, ito ang si Pinky. Ito mga ka-update, basahin ho natin para ho mas malinawan tayo. Romualdez hindi kasama sa mga inirekomendang kasuhan sa draft report ng Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson. Kabilang umano sa mga inirekomendang sampahan ng kaso ay sina Senator Jinggoy, Joel Villanueva, Chis Escudero, former Senator Bong Revilla, former Kong Saldico at Mitch. Ayan mga ka-update, walang impormasyon na ibinahagi kung kasama si dating House Speaker Martin Romualdez kasi mga ka-update lilinawin lang natin ito. Sinabi kasi ni Pinky Lacson mga ka-update na hindi daw kasama si Martin Tambaluslos. O ano hong ibig sabihin yan? Ibig sabihin mga ka-update, literal na pinoprotektahan ho talaga nila ito. Sino ho yung mga kinasuhan? Sila Senator Jinggoy, sila Senator Chis, sila Bong Revilla, sila ho yung gustong sampahan ng kaso. So, itong mga diskaya, yan, pinag-iinitan ho yung mga yan. Sila bunuan. Kasi mga ka-update, ayan lang ho yung mga yan. Ayan o, daliri. Pero yung mga totoong mastermind, mga ka-update, noong Blue Ribbon Chair pa, itong si Senator Marcoleta, mga ka-update, nakita naman ho natin na diretso yung pag-iimbestiga. Natutumbok na ho sino yung mga mastermind. Sila Martin Tambaluslos na pangalanan na, si Marcos Jr. nadawit na ho yan. Pero nasaan na naman ho tayo? Nandoon na naman ho tayo sa pinakadaliri. Wala ho tayo sa mga totoong mastermind. Isa pa ito mga kabdita. Ito na nga ba? So the new Senate President is Loren Legarda by Tito Soto. Napag-usapan na ho ito kanina mga kabdit. Nagpulong-pulong ho. Lumapit itong sila Pinky Lacson dyan kay Senator Loren Legarda. Ang kaso mga kabdit, dahil nga piling presidente itong si Rap Recto, ayan nagkomento ulit dito si Tio Moreno. Parang hindi daw matutuloy because of Recto's intervention. OMG, sabi niya. Mga dito ano bang expect natin? Kasi nga, oras na mapalitan itong si One Ball University, mahihirapan ho silang protektahan yang si Marcos Jr. at si Tambaluslos. Diba? Kaya mga kabdit, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa kung bago lang ho kayo sa ating channel. Isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na ho yan. Kaya mga kabdit, direkta na ho tayo dito. Yung hindi pwedeng bago earlier than February 6. So February 7 pwede. Pwede na. Pero yung diskarte nila, di okay lang. Maunawaan lang nila at maunawaan din ang ating mga taga-subaybay, na yung constitution natin. You read our constitution according to the text. That's how it is written, di ba? You also read it. Yung mga abogado, you read it according to the rules of statutory construction and interpretation, mga ganon. And more importantly, yung decisions ng Supreme Court, it becomes part of the law of the land, it becomes part of the Constitution. So merong decision yung Supreme Court diyan sa Duterte versus House of Representatives, it has become part of the constitutional provision doon sa Article 11 ng ating 1987 Constitution and therefore should be interpreted in accordance with this ruling. Maraming magandang sinabi ang Korte Suprema doon sa paano natin dapat i-treat yung impeachment, paano natin dapat i-proceed and how it should be handled dapat ng partisan, things like that. Ganon. So, diskarte nila yan. Kung yun ang kanilang path, yun ang kanilang interpretation, di okay lang.
natutuwa si Atty. Torion yan, pagka ganyan. Opo, pero 'di ba attorney, hindi pa naman nagkakaroon ng initiation. Na-file lang, wala pang balita kung na-refer na ito sa Committee on Justice, yung pong reklamo laban kay VP Sara. Okay. Well, hindi pa nga na-initiate pero na-file na nila. It will follow as a matter of course kasi ang sinasabi ng Constitution is that should be immediately referred to the Speaker who shall include it in the order of business within 10 session days. Diba? So, tuloy-tuloy yun eh. Wala silang discretion na kung kailan yan magsisimula, yung mga bilang ng araw na yan, wala rin silang discretion kung kailan yan matatapos. Basta, sunod-sunod yung sequence eh. It's in accordance with law. So, yun yung kanilang susundin. Opo, sir, ano po ang tingin ninyo kanina ay hindi po muna nag-decide no yung Committee on Justice sa sufficiency in substance ng reklamo laban kay President Marcos naman. Pero maraming congressman kanina ang nag-point out na talagang mahina yung De Jesus complaint. Anong masasabi niyo, sir? Ganito yun eh. Yung initiation kasi unang-una muna is before you are able to take action, initiate on the complaints that have been filed. Kailangan meron kang dalawang pagbabasihan ng iyong aksyon. No? Kasi sa Article 11, Section 3 sa Paragraph 8, kailangan yung House of Representatives ay minamanduhan. Kailangan mag-promulgate sila ng kanilang rules on that para it is to effectively carry out the objectives of the constitutional provision. So, bali, ang totoo is that the authority of the House of Representatives to initiate an impeachment proceeding is based on two foremost and fundamental document. That is the Constitution and the House Rules. Okay, so wala silang House Rules ng 20th Congress. Meron sila, ginagawa yung sa 19th Congress. Ang sabi ng Supreme Court, doon sa kaso ng Duterte, effective yung House Rules ng 19th Congress because meron mga binago. For example, yung verification, hindi nasunod. Yung initiation, binago nila yung ibig sabihin. So they really have to change this. Hindi pwedeng mauna yung initiation, wala ka pa namang basihan doon sa iyo. To me, even the initiation is irregular because walang basihan yung action nila. Where will they base it from? Kulang. Opo, lalo po, attorney, marami rin po ang nagsasabi na napaghahalata na pangbakuna lang talaga kay PBBM yung reklamo. Pero meron din nagsasabi na baka matuloy sa full-blown trial kasi nga medyo mabigat daw yung reklamo ng Makabayan Bloc laban sa presidente. Yan ang aking pag-asa, yan ang aking panalangin na totohanan at ako ay talagang susuporta sa action ng Makabayan. Pero ganito, having said na kulang yung initiation, no? Mali din yung mali din yung hindi pag-find nila nung inform. Because, unang-una, tama yung sinabi mo tungkol sa reklamo ni Atty. De Jesus, yung kasing verification noon, mali eh. Hindi, kailangan kasi yung verification will state na yung kasama yung mga attached documents. Walang attachment yun eh. Allegations lang meron yung kay attorney. Sinasabi ng Korte Suprema, the required verification presupposes that any complaint or resolution filed under this manner had attached documents and other pertinent records to support its allegations. Hindi pwedeng bare allegations. Allegations, they're not proof. They're only allegations. And nag-a-apply dito sa impeachment proceeding, yung he who alleges must prove his allegation. So, yung kailangan, pag pinirmahan ng endorser yung
yung articles of impeachment, ang verify niya under oath is that nabasa nila hindi lamang yung complaint or yung resolution, hindi lamang yung allegation sa complaint, pero lahat, they fully understand, they have read and fully understand and appreciated all the attached pieces of evidence to support each and every allegation. Yun dapat yung tamang verification doon. So, hindi mo masasabi kung yan ay so to me, yung De Jesus, bagsak yun eh. Umpisa pa lang sa form, talagang bagsak yun dahil walang attachment. Ngayon, yung sa Makabayan, I am hoping, I am praying that it will, kasi yun para tumuloy, no? Kasi yung De Jesus, hindi yun ng 1-year bar rule. The Makabayan block might, pero I don't think it will because magagaling na abogado yung nandun eh sa Makabayan block. Nandiyan si Attorney Colmenares, nandiyan si Attorney Jokno. Hindi lang ako bilib dyan kay Laila de Lima eh. So, yun. So, improper yung verification and therefore dapat bumagsak na yung kay De Jesus. Pero marami rin, attorney, ang pumupuna at tila baga may kooperasyon ng Makabayan Block dito po sa kasalukuyang presidente ng Pilipinas at for show lang din yung kanila pong reklamo, sir. Gusto kong bigyan sila ng benefit of the doubt. Kaya sinasabi kong I am holding my faith on them. Pero tama ka dahil magkakaalyansa sila eh. Magkakaalyado yung mga grupong yan eh. Kaya yun ang nakakatakot. Plus, lumalakas na naman ang insurgency dahil nagkaroon sila ng pondo eh. Under the leadership ni President ni BBM, nagkaroon ulit sila ng pondo. Nag-dwindle na yung kanilang number eh. Ngayon, they're able to raise funds. I'm not saying they will do this, but it could happen. X amount of money, this whole thing can go to waste. Pero ang mangyayari dyan kasi madidefeat yung pinaka-purpose ng impeachment dahil supposed to be yung impeachment dapat non-partisan at saka yung mga pamamalakad dyan hindi it is as I'm saying a political process, not a purely political process by a political participants, no, yung Congress at saka yung Senado, pero ang design sana niyan yung bang hindi partisan at saka ang sinasabi ng Supreme Court itong impeachment kumbaga malakas pinakahuling armas para lumaban sa katiwalian. At ito ay hindi ito dapat ginagamit lightly, hindi ito ini-invoke everyday. It's not for everyday use. Kailangan ito very consensus talagang kung kailan lang nararapat kasi it disrupts operation also nasasayang ang oras ng Kongreso at ng Senado because of this. Yun. Sir, bilang pong dating general, sinabi po ni Congressman Pulong Duterte na yung Makabayan Block ay hindi po interesado sa katotohanan at justisya. Sila po ay interesado to destabilize the government, tanggalin po ang Pangulo at Vice Presidente, sir. Makikita naman natin yan doon sa mga pinanimulan noon na ang gusto nila doon sa rally na kanilang isinulong, walang presidente, walang vice presidente. Ang sabi nga natin, then we are going to have a headless government. And we have a headless government kasi ang inilalaban is merong civil military junta. Yun yung meron na silang pagkakataon na magwagi sila. But like tulad ng sinabi ko na, I would like to give them the benefit of the doubt, although medyo takot ako dyan. Pero ito ang aking masasabi. So, hindi sarado ang boxing. Hindi tapos ang boxing. Dahil nga, sinabi ko, number one, wala silang house rules and therefore wala pa sila dapat na initiate dahil wala silang house rules. Walang basihan yung kanilang action.
Okay? Dapat meron muna silang inaprubahan na House Rules of the 20th Congress. Kailangan meron silang Rules of Procedure in Impeachment Proceedings of the 20th Congress. Wala sila noon eh. So therefore, yung initiation nila, mali. Wala pa. In effect, wala pa tayong ini-initiate. Alright? So may habol pa yung amin. Ngayon, sabi naman ng Constitution, hindi naman sinasabi ng Constitution na pag-file mo dapat may endorser ka na agad. Pwede mong i-file. Hindi pwedeng tanggihan ng Secretary General. And within a reasonable period of time, a member of Congress can go there and say, I am endorsing this complaint. Pirmahan niya. Pwedeng matanggap. Yon. Pero sana after makagawa sila ng kanilang House Rules. Kasi maliwanag yung sinasabi ng Constitution, yung Article 11, mandates Congress to promulgate its own rules on impeachment to effectively carry out the objectives under Article 11, Section 3 of the Constitution. Kung wala ka nun, wala kang basihan. Kasi yung nakalagay sa Constitution, very general yun number 1, A, B, C, parang ganon. Kailangan doon, ihimayin mo yun para maibigyan mo ng buhay yung pinakadetalye ng pag-i-implement ng general statements in the Constitution. Now, if you don't have that, then you lack the basis. Which is why I'm saying, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa kaming humagol. Magkaroon lang ng endorsers. Sir, balikan ko lang yung VP Sara impeachment. Ano masasabi po ninyo sa mga mambabatas na bumabatikos po sa naging pasya ng kataas-taasang hukuman? Alam mo, hanap sila ng ipupunan nila. Sabi nila, unang-una yung sinasabing overreach. Lumagpas daw ang Korte Suprema. And may mga abogado naman sila, bakit hindi na lamang ng tao para pagalitin, para maniwala na mali ang naging desisyon ng doon sa kaso dahil lumagpas daw, may overreach daw. Kung ang 1972 Constitution, I will agree with them that there is an overreach. But we have the 1987 Constitution, merong judicial review. The power of judicial review, second paragraph doon sa Article 8 ba yun ng Judiciary, Section 1, second paragraph, judicial review. Yung power of judicial review grants the court to review excesses of any branch or instrumentality of the government precisely to address yung naging problema during the 1972 Constitution na pagka sinabi ng executive judiciary a purely political issue. Tapos na hindi na makaka-job yung judiciary. Pero iba ang 1987 Constitution grants the court the power to review any excesses. Kaya sinasabi, pinaliwanag ng korte, wala namang problema. Kasi ang sinasabi ng Constitution, Congress, the House of Representatives has the sole power to initiate impeachment cases. Okay? Cases. Pag sinabi, tapos yung Senate, the sole power to try and decide impeachment cases. Yon. Pag sinabi mong cases, ito yung mga cases na sinasabi yung case against the impeachment case against the President, impeachment case against the Vice President, impeachment case against members of the Supreme Court or the constitutional body or of the Ombudsman. Yung mga cases, kanila yon. Pero ibang usapan, pagka proceedings na, yung proseso, pagka merong excess, pag merong hindi tugma sa wording, sa intensyon ng saligang batas, the court can come in and interpret. Yan yung sinasabi, wala namang binago ang Korte Suprema sa proseso ng impeachment kumpara doon sa dati. Pareho pa din. Kaya lang, ang sinabi ng Korte Suprema, yung impeachment kasi, sabi ng, maraming impeachment is not a chance to settle political scores. Hindi yan pang ganyan.
While institutions that have control over proceedings are inherently political, the proceeding itself was designed by the Constitution to be non-partisan. Thus, how an impeachment proceeding should be conducted is not dependent on the will of the politicians or a majority of one-third of the House of Representatives, but rather must be based on the strict language of the Constitution. Yun yung dapat na hindi dapat politikahin, although this is a political exercise. No? Yun yung dapat na maunawaan nila, at saka ito kasing impeachment, ito na yung legal process para mag-demand ang taong bayan ng accountability doon sa mga accountable. Tama. Like I said, yung paggamit sa impeachment to be sparingly selective, hindi yung pang araw-araw, because this is the heaviest artillery in the arsenal of the government. No? Impeachment is designed for occasional use, not to be invoked lightly, but reserved only for the most serious offenses enumerated. Ayan, tulad ho na nangyaring impeachment complaint laban kay Marcos Jr. na inihain ng Makabayan Black, mga kabdi. Meron ho ba nangyari? Bandang huli, insufficient, kulang pa rin daw ho, hindi pa rin ho sapat. Kaya yung pagpapa-impeach ho sa kanya, literal na lutong Macau lamang. Kaya nga dito susunod na ho natin ito si Kong Eli San Fernando kung saan sumabog dahil gusto niya na rin hong wakasan yung provincial rate at magpare-pareho na nga ho talaga sa buong Pilipinas ang pasahod, mga kabdit. Lalo't lalo na alam naman ho natin yung mga ibang probinsya, hindi sa Metro Manila, mga kabdit. Nakikita ho natin yung mga sahod ho nila nasa minsan 300, 400. Gusto ho ni Kong Eli San Fernando, mga kabdit, magpatuloy na pare-pareho. Pantay-pantay ho dapat. Metro Manila, probinsya, dapat ganun ho yung mga sinusunod o inaisusulong na batas. Diba? Payag ho ba kayo nun, mga kabdit, na kahit saan ka magtrabaho, pare-pareho na. Hindi yung porket Metro Manila, doon mataas yung sahod, pero dito sa probinsya, mababa. Diba? Isa pa ho yung pambabatikos nito si Kong Eli San Fernando kung saan nga sinuplak niya ho itong si Recto dahil, mga kabdit, sobra-sobra na ho yung ginagawa ho nila sa taong bayan. Mantagin po ninyo yun, ilipat niya yung 60 billion. Sino yung naghihirap ngayon o sino yung nagbabayad? Tayo yung ordinaryong Pilipino. Diba? Samantalang ho sila, wala, nakangiti, nakanganga. Tawan-tawa lang ho sa mga pinaggagawa nila kasi ho, hindi ho sila naghihirap dyan. Kaya nga reacta na rin ho tayo dito. Boss, ngayong araw natanggap na natin yung resolusyon na officially nagdedeklara sa atin bilang persona non grata o unwelcome sa bayan ng Lipa sa Batangas. Sa kopya ng resolution number 501 ng Sangguniang Panglungsod ng Lipa City, Batangas, nakasulat dyan, unanimously approved. Ibig sabihin yung buong Sangguniang Panglungsod ang nagdeklara sa atin bilang unwelcome sa Lipa City. Paano na tayo maglulume dyan sa bayan ng Lipa kung persona non grata na ako dyan, mga boss? Kung matatandaan yung mga boss, naglabas ng resolusyon ang Korte Suprema na nagdedeklara na illegal yung ginawang pag-transfer ng PhilHealth funds patungo sa national government. At ang Secretary of Finance, nung nangyari yung kalokohan na yan, walang iba kundi si Secretary Ralph Recto. Kaya binanatan natin yung isang malaking kalokohan na yan, kaysa naman manahimik tayo. Pera ng mga manggagawang pinag-uusapan. Ngayon, yung City Council ng Lipa City, sabi, nakakabastos daw. Hindi daw kagalang-galang. Anong gusto nyo? Walang kibo, walang gawin dyan sa ginawa na illegal na pag-transfer ng PhilHealth funds. Pondo ng mga manggagawa yan, kinakalta sa sahod buwan-buwan, tapos mababalitaan natin, ililipat o kukuhain lang ng national government kaysa ilagak doon sa mga serbisyong pangkalusugan. At mga boss, hindi lang tayo nag-uusap ng ilang libong piso dito. Ang pinag-uusapan natin ay 60 bilyong pisong pondo na dapat napakinabangan sa mga PhilHealth services and programs. Kahit sino naman mapapamura dahil sa galit na yan. Kagimbal-gimbal yung ginawa, di syempre asahan nyo yung reaksyon ng mga tao, hindi lang ako yung mga manggagawa, talagang kagimbal-gimbal din na galit. At deserve yan ni Secretary Ralph Recto. Alam nyo mga boss, okay lang yan. Kinikilala natin yung karapatan, kalayaan at kapangyarihan ng City Council ng Lipa na magpasa ng mga resolusyon gaya ng pagdedeklara sa atin bilang persona non grata.
grata. Hindi naman yan mapipigilan yung paglaban natin at pagsusulong natin ng karapatan ng mga manggagawa at sa kung ano yung tingin natin na tama at makikinabang yung mga kamanggagawa natin. Gaya ng paglaban para mabuwag na yung walang kwentang provincial rate na ang makikinabang din naman ay yung mamamayan at mga manggagawa ng Lipa City dyan sa Batangas. At sa mga miyembro ng City Council ng Lipa, kung sa tingin nyo, dapat naman talagang ipagtanggol at pangalagaan yung prestige ng notable son of Lipa, nasa sa inyo na yan. Pero kung inaasahan nyo na magsusori ako, pasensyahan. At sa mga bossing natin, sa mga ordinaryong mamamayan ng Lipa, asahan nyo mga boss, hindi tayo mapipigilan ng persona non grata para magtuloy-tuloy sa ating pakikipaglaban para mabuwag na yung walang kwentang provincial rate. At Tama. iabante, isulong ang karapatan at kapakanan ng bawat manggagawang Batanggenyo. Ayun nga mga kabdit, sa isang naging magandang mensahe ni Kong Eli San Fernando, sa comment section na lang ho natin pag-usapan dahil nga dito napakawalang hiya talaga niyang si Ralph Recto. Talagang bagay na bagay ho sila ang pag-uugali niya ni Borles Queen. Kaya nga dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.